Hindi mo alam kung kikita. Ngayon dapat tayo mag-build. Pag ganyan na sitwasyon ng mga OFW. Nandito tayo sa mga clients natin na pupunta lang niyo sir, no? Yes. Tapos nag-walk-in lang kayo and natikman yung product. And bumili na ba kayo sir ng product or hinihintay niyo na lang, no? Sir, kamusta naman yung mga natikman niyo na product? Yung lasa niya kasi talagang kakaiba. And then, plano na talaga namin is anim lang talaga yung sauce. Hindi ko alam ba't naging 11. Yun yung pinaka-plan namin. Kasi start pa lang kami ng negosyo na aking partner. Kaya talagang doon na pinupush namin na makahanap din talaga ng tamang sauce na makukuhanan. So anong business yung balak niyo simulan sir gamit itong mga product na to? Bali, ang gusto naming simulan na business ay boneless fried chicken. Korean style. Okay. That's good po. So, sir, ano po yung pangalan nung ano nyo, nung business nyo? May pangalan na po ba? Okay. Ano pong pangalan para ma-promote natin sa mga followers natin? So, ayun, yung mag-start namin business, located siya sa Kabuyaw. So, magiging pangalan po niya is KZ Chicks. KZ Chicks. Yeah. KZ Chicks. Okay. So, sa mga taga Kabuyaw, Laguna po, no? Okay, so saan po yan, sir? St. Joseph 7 po siya magiging located po. St. Joseph 7, Kabuyaw, Laguna. Pwede nyo po silang bisitahin. KZ Chicks. Okay, Korean style na fried chicken. At sigurado kami na mag-e-enjoy kayo sa mga product na ititinda nila. Thank you so much! Kunwari, meron kayong tauhan na nasa shop. Kunwari, isang galon. Dapat maka 300 pieces to ng chicken, ha? Dapat pag 100 pa lang, ubos na, baka iniinom na nila yung sauce natin. Di ba? So, may inventory nyo per ml or per grams. Ganyan. Yung meron kaming mga chef mismo, dito pumupunta. Siyempre, sila yung chef, siya yung nagluluto. So, ito, mas madaling gamitin. Meron nga po kaming client, home-based siya na chicken wings, nag-deliver lang sila ng mga ano. Ang tagaluto niya, grade 6 na anak niya. Sa sobrang dali niyang gawin. Prituhin mo lang. Tapos siya naman taga-padala sa mga lalamog, ganyan. Diba? Ganun siya kadali. Kahit grade 6 na estudyante, kayang gawin. Coffee po namin, kami ang nag-iisang nagpaparenta ng espresso machine. Magkano ba ang renta? 5,000 per month lang. So, Makapagsimula ako. makapag-start na kayo, tapos 25,000 na worth ng product na coffee. Hindi to coffee na brewed coffee, ha. So, meron kami sinusuplayan ng mga ganyan, mga international companies. Mas high level to. Pag gusto nyo mag-start ng, yung iba, coffee shop, nagpapa-franchise sila. Coffee shop. Tapos, pwedeng i-rent yung machine, pwede nilang bilhin. So, depende sa kanila. Kaya lang, machine kasi mahal, 150,000 isang set, no. So, kung mag-i-start ka pa lang, medyo mahal din. Tapos, hindi mo alam kung kikita. So, yung iba, nagre-rent muna ng 1 month, 2 months, 3 months. Pag okay na yung business, bibili na sila ba? Pero may mabibili din sa isa. Meron din po, bebenta rin naman. Pero parang, kami nga lang yung kilala ko nagpaparenta eh. Yung iba nagbebenta lang talaga. Yung iba kasi nag-i-start coffee shop, cafe. Tapos, kailangan pala ng food, meal, kahit 3 times a day yan. Yeah, yun ang maganda sa meals. Yung rice meal or yung pika-pika. Ilan taon na ka, sir? 32. 31. Napakabata pa natin. And ngayon may energy pa tayo. Kaya ngayon dapat tayo mag-build. Pagdating ng 40s, 50s, medyo mahirap na mag-build. Tapos pag bumagsak ka, wala ka na masyadong time. Mahirap na bumawi. Kung napanood sa RDR, di ba? Bumagsak ako, ilang milyon yung utang ko. Pero nabawi ko din naman until din. Pero ang hirap pag 50s ka na, kapag abroad ako saglit, tapos balik na ako dito. Tapos yun, business na ako. Kasi nag-abroad ako, sir, may isang taon din. Pag uwi ko, ubos din lahat eh. Ganyan na sitwasyon ng mga OFW. May pera doon, padala dito. Tapos pagdating ng retirement, OFW, di ba? 50s, 60s, pagdating dito magninegosyo, ang hirap maging successful kapag yung may pera ka lang, tapos wala kang alam. Hirap. Kaya aral ng aral sa business. Kaya sina RDR kami, halos every week nag-zoom kami, tapos nagtuturo siya. Ano. Tapos every month nagkikita-kita kami face to face para magtulungan sa business. Okay?
Sige sir ha. Sige po. See you soon. Pag balik-balik kayo dito pag may mga free seminars kami. Sige po. Tapos sa mga gumagawa ng mga video minsan may Zoom din ako, nagtuturo din ako. Para sa mga may food business naman. Aha. Sige sir. Sige po. Thank you.